So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. At ngayon pag-uusapan natin is about basic Laravel middleware. So, nandito tayo ngayon sa documentation ng Laravel, which is Laravel 10. Then, basahin natin itong introduction. So, middleware provide a convenient mechanism for inspecting and filtering HTTP requests entering your application. For example, Laravel includes a middleware that verifies the user of your application is authenticated. If the user is not authenticated, the middleware will redirect the user to your application's login screen. However, if the user is authenticated, the middleware will allow the request to proceed further into the application. Additional middleware can be written to perform a variety of tasks besides authentication. For example, a logging middleware might log all incoming requests to your application. There are several middleware included in the Laravel framework, including middleware for authentication and CSRF protection. All of these middleware are located in the app HTTP middleware directory. So, dito ang sinasabi niya is ang middleware daw ay para siyang filter o proseso na nangyayari sa loob ng Laravel bago makapasok dun sa request na route ng application o controller. Kumbaga, madalas ginagamit para i-check o i-validate o i-manipulate ang isang request bago mapunta dun sa mismong destination niya o controller na application. Kumbaga, sa madaling sabi, kaya niyang gumawa ng changes o mag-check bago mapunta dun sa destination. Okay? So, ang isang example nito na nasa Laravel na is yung login scaffolding niya, no? O yung authentication niya, login auth, na 'di ba kapag hindi ka login tapos nag-try ka access ng home o yung dashboard, 'di ba, binabalik ka niya sa login screen. So, isang example yun. Yung sinasabi niyang authenticated yata yun na middleware. Susunod naman yung CSRF protection. So, madalas to, alam ko nakita nyo na to dun sa mga previous ko na tutorial, yung naglalagay ako ng @CSRF sa mga form, lalo na pag post request o kaya sa put, yung ganyan, sa delete, kailangan yon kasi meron ding CSRF protection si Laravel na middleware. So, chine-check niya kung yung form request mo is merong CSRF token. So, kung wala, magdi-display yun ng 419 page expired na page o i-redirect ka nun sa ganong error page. So, para mas makita nyo to o para mas ma-gets natin to, so, try natin gumawa ng diagram about kay middleware. So, ang real life example na itong middleware parang yung security guard dun sa mall. Parang ganyan. 'Di ba? Kumbaga, siya yung middleware, tapos yung application yung mall. So before ka makapasok dun sa mall, kailangan munang i-check ni guard o ni middleware yung laman ng bag mo kung meron kang dalang patalim o dangerous para sa tao o pwedeng makapinsala sa tao, yung ganon. So kung ilalagay natin sa code, kumbaga yung trabaho ni guard as middleware is i-check kung may laman pa na hindi pwedeng dalhin sa loob ng mall yung bag ng isang tao o yung request ng isang tao na gusto niya makapasok dun sa mall. So, same process lang din sa mga bar, 'di ba? Merong mga bouncer o guard na before ka makapasok, i-check muna nila kung may meron ka bang VIP card o member card ka ba. Although di ako pumupunta sa bar. Pero may mga nakikita kasi akong ganun sa movies. Sa mga movies na napanood ko. Titingnan ka rin nun kung above 18 ka ba o below. Baka sabi kung below hindi pwede, o kung normal ka na member o first time mo lang o tawag na ito, in-invite ka, 'di ba? Dun sa bar na 'yon. So kung meron kang access na gano'n. So parang gano'n lang din si bouncer. Parang middleware lang din siya. So ang trabaho niya is i-check muna bago ka makapasok dun sa loob ng bar. So isipin niyo yung bar, yun yung application, at si middleware yung bouncer. So gawa tayo ng diagram para sa middleware. So una nating ilalagay diyan is draw tayong circle, tapos sabihin natin ito yung application mo o yung Laravel na app mo. Then gawa pa tayo ng isang circle dito. Yan. So, bago
makapunta si request dito, dyan sa application mo, meron dito sa labas na layer, meron dyang middleware. Okay? So, andito si middleware. O, dito na lang. Yan. Sabihin natin ito yung request mo. At ang request mo is i-access yung profile na 1. Which is yung profile mo. So, mangyayari niyan, bago siya makapunta dito sa application, dadaan muna siya dito sa middleware. Ito, dito sa outside. Bago siya makapunta dun sa inner. Okay? So, once na ma-check na ni middleware o ma-verify na okay yung request mo, meron ka namang na-provide na mga token o authenticated ka, automatic, puproceed ka dun sa response. Okay? Response, yan. Throw din tayo ng user. Yan. Din tayong user dito. Okay. So parang ganyan yung nangyayari. So, kung na-meet mo yung condition sa loob ng middleware o na-verify ka niya doon, automatic, ibibigay sa'yo yung response. Okay? So, wag na natin patagalin to. Mas maganda kasi kung i-code natin. So, simulan na natin mag-code. Una nating i-code is yung about route middleware. So, meron ako ditong Laravel installed na project. So, DD tutorial. Okay. ARCD episode 6. Code. Okay. And then, artisan serve natin yan. Localhost. So, yan. Sunod naman natin ditong i-install yung Laravel Auth. Okay. Laravel Authentication. Yan. So, itong Laravel UI. Install lang natin to. CD Laragon. CD tutorial. CD episode 6. Composer. So, kapag hindi gumana sa inyo, gaya nito hindi gumana, ang gawin naman natin ay Laravel UI lang. Yan. So, yan yung pwede nyong gawin. No? Minsan kasi nag-error yan eh. So, napansin ko rin yan. And then, follow lang natin yung nakalagay dito. So, gagamit tayo dito ng Bootstrap. So, ito yung copy lang natin to. Then, paste natin. Yan. So, npm install and npm run dev. Tayin lang natin na matapos to. So, yun. Pagkatapos nung npm install and npm run dev, so, ito na yung lalabas. So, balik na tayo dun sa application natin. So, makikita nyo ngayon dito, mapapansin nyo meron ng login and register, no? So, hindi pa tayo dito makakapag-login o makakapag-register dahil una, wala pa tayong sinet up sa ENB na database natin. So, episode 6, middleware, and then, open lang tayo ng new tab, Aragon, tutorial, CD episode 6. Okay, zoom ko lang to konti. Yan. And then, PHP Artisan migrate. So, dito, sa Laravel 10, or hindi ko alam kung sa 9, meron na ba na ito? Nakalimutan ko eh. Kapag hindi nag-exist yung database mo, automatic, tatanungin ka ni Laravel sa Artisan kung gusto mo bang i-create to. So, yes. Gusto natin i-create. Then, balik tayo dun sa page natin. Punta naman tayo dito sa register. So, user. Then, user at example.com password. Okay, hindi nag-match. So, password. Yan. So, ito. Ito yung sinasabi dito sa introduction ng middleware na yung authenticated. Ayan. So, kapag in-access natin yung login natin, yan, automatic na dinadala tayo sa home. Dahil yon sa middleware na authenticate. So, app, HTTP, middleware. So, ito, authenticate. Dahil dito. Kernel. So, makikita yan natin dito. Authenticate. Ito, authenticate class. Yan, ito. Dahil dito. So, pag tinanggal natin to, ayan, magkaka-error. At pag umaccess tayo dun sa login,
Yan. I-redirect niya pa rin tayo pero magkaka-error. Okay? Pansinin nyo, di ba, merong mga section sa route natin minsan na naglalagay tayo ng middleware auth, parang ganun, di ba? Route, middleware auth, parang ganun. Tapos group, function, ganyan. So, since nandito na tayo, kapag nag-log out tayo dito, okay, tapos nag-try tayo umaccess ng home, so yun, i-redirect niya tayo sa login screen. At kapag login naman tayo, automatic, mapupunta tayo dun sa home. Okay? So, kapag nag-try tayo localhost, then login, ayan, diretso tayo sa home. Okay? So, ang una nating itatry dito is yung route middleware. Ang example dito na pwede natin gawin is yung age. Nya, i-check natin kung si user ba under o above 18, above 18 o below. So, kapag above, makaka-access siya ng home, pero kung hindi, magbabato lang tayo ng 404. Not found. Okay? So, una, punta tayo dun sa create users na middleware natin. Navigate tayo dyan sa migrations. And then, mag-add lang tayo ng table birth date. Birth date. Ayan. Next is migrate. Refresh tayo. Okay? Balik tayo sa page, automatic nasa login tayo. Ngayon, pag pumunta tayo sa register, wala naman dito ang birth date, diba? So, gagawin natin, lalagyan natin yan. So, register blade. Yan, sa register blade. Pinakababa, sa baba ng password, copy lang natin to. At instead na password yung type niya, palitan lang natin ng date. Tanggalin din natin to. Then, palitan lang natin to ng date. Okay? Date. Then, palitan natin to ng birthday. Tapos, ito date. Okay. So, once meron na tayong ganito, pwede tayong pumunta dun sa HTTP controllers and then yung sa register controller. So, by default kasi, no, andito na yung validator at andito rin yung pag-store. So, ang gagawin natin, mag-add tayo ng validation dito para dun sa birthday. So, required and date. Pwede nilagyan natin ng min. Yan, pwede natin lagyan ng min. Pwede rin tayo maglagay ng before today. Pwede rin yan after. Parang ganyan. Then, gagawin natin dito, birthday. Carbon. O, pwede rin diretso na lang, no? Birthday. Birthday ba yung nalagay natin dito? Date lang pala, sorry. Date and the birthday. So, try natin to. At syempre, huwag natin kalimutan, lagyan din natin ang error. Okay? Dito na lang sa baba. Ayan. So, palitan lang natin itong password and date. Balik tayo sa page. Register. Testing. Too short. Password. So, tanggalin muna natin itong required para makita natin. Ayan. Gamit lang tayo ng autofill. Ayan, nilib natin ng blank. Automatic. Required. Dahil naglagay tayo dun sa validation. Okay? And after. Okay. So, next na gagawin natin, palitan natin itong date ng birth date. Ayan. Then, submit natin. So, sabihin natin 106-1997 and then register. Okay, so, birthday doesn't, mali. Feeling ko na misspelled natin yung sa migration. So, birthday. Yan. Sorry. Dapat. Refresh ko lang. Then, submit ulit. So, yan.
So, birth date doesn't have default value. Bakit? Dahil wala naman tayong nilagay dun sa fillable natin. So, lagay lang tayo dito ng birth date. Press submit lang natin. So, yan, login na tayo. So, ang gagawin natin dito, dun sa home access lang natin yan, home.blade. Maglalagay tayo dito, di-display natin yung age ni user. So, user birthday. Okay, so kailangan pala ito na ganyan. Okay, 1997. Alam ko merong process si Carbon na pwedeng tawagin birthday. Is birthday? Okay. Age. Yan, age pala. I'm sorry. Age on string. Attempt to read property age on string. Kasi by default, yung model na user, kailangan nating i-cast yung date, birth date to date time. Okay? So, refresh natin yan. So, yan, 26. So, ang gagawin natin, hindi natin ipapa-access si user. Balik lang natin ha. Hindi natin ipapa-access si user dito sa home o dashboard kapag below 18 siya. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, una, magsiset up tayo ng middleware. PHP artisan make middleware. Then, ang ilalagay natin dito is above 18 o above paano ba? Above age na lang muna. Above age 18 middleware. Ayan. And then, proceed tayo sa above, Control E, above age 18 middleware. So, dito natin ilalagay sa handle yung code na gusto nating mangyari, o yung verification, o yung pag-validate, o pag-check. So, gagawin natin dito, i-access natin ang auth user muna. And then, wag nyo kakalimutan na kapag gumawa tayo ng middleware, kailangan natin i-register yan. So, punta lang tayo dito sa kernel. Okay? Dito sa baba, pwede tayong gumawa ng pang web, pang API. So, pwede tayo dyan magsingit. And then, pwede rin tayong gumamit ng global middleware. So, kapag global middleware, mamaya tatalakayan natin yon at papakita ko sa inyo kung saan siya pwedeng magamit. So, unahin muna natin yung route o yung alias middleware. So, dito tayo maglalagay ng above. Lalagyan natin ng name, yung middleware natin, above age. And then, ipapasa natin yung middleware natin na above age 18 middleware. So, okay na yan. Kapag na-register na natin, balik tayo sa page, refresh. So, kung mapapansin nyo, 26, nakaka-access siya, diba? So, ang gagawin natin, i-modify muna natin yung data niya. Gagawin natin 17, okay? So, punta tayo dito sa episode 6, middleware, the database, and then punta tayo sa users, and data. So, papalitan lang natin to ng 2015. Yan. Save natin. Then, balik tayo dun sa page. 8. So, ang age niya is 8. No? Pero nakaka-access pa rin siya. Bakit? Kasi hindi pa natin ina-apply sa isang route yung middleware natin na niregister natin. So, punta tayo sa web.php. And then, dito, pwede tayong maglagay ng middleware above age. Yan. At pwede rin doon mismo sa controller. So, para ma-apply natin siya, itong auth na to, yan yung pag-register siya, no? O pag-register, pag-login siya. So, makaka-access siya sa controller na to kapag register siya. So, meron kayong dalawang choice kung paano nyo i-apply yung middleware nyo. Pwedeng sa route at pwede rin sa controller. Okay? Pero, may mga ibang developer na mas prefer nila dito sa route kasi mas madali nilang nakikita. So, hindi na nila kailangan mag-dig deep papunta dun sa controller para makita yung mga middleware. At meron ding mga developer na dun mismo sa controller naglalagay. So, depende sa company nyo o sa team nyo kung ano yung mas gusto nila o saan kayo komportable. So, dito sa example na to, i-apply natin siya dito sa route. Okay? So, kung mapapansin nyo, nagdi-DD siya o nagdi-display siya nung nakalagin na user. Dahil yun pa yung nilagay natin sa
middleware natin. So, navigate lang tayo doon sa above age 18 middleware natin. So, ang gagawin natin ngayon is kukunin natin yung birthday and then age. Ayan. So, wag kayong confuse ha. Itong age na to is hindi to property na tag na to na dun mismo sa column. Hindi. Itong age na to is nasa carbon siya. Nasa carbon. So, ang nangyayari kasi niyan, basically, by default, kapag naglagay ka dito ng date time na birth date, automatic, ikakas niya yan into carbon. No? Kaya pag in-access natin yan, naka-carbon yan. Hindi yan normal lang na ano. So, mapapansin nyo dito, naka-carbon siya. No? At dito sa carbon na to na class, merong property na age na automatic, kukunin niya o i-compute niya yung age nung based dun sa date. So, kaya, yan, 8 lang lumalabas. So, ngayon, i-check natin dito kung above siya. So, kapag above siya, above 18, puproceed natin o papayagan natin yung request niya. At kapag hindi naman, gaya ng sabi ko kanina, is i-redirect natin siya sa 404. So, yan, 404 not found. Bakit? Kasi, yung age niya, 8. Diba? So, kung i-dump natin dito yung age niya, makikita nyo na 8. Okay? So, kapag pinalitan natin yan ngayon, yung value, ginawa natin ng itong 1997, then save natin, refresh, punta tayo dun sa page, automatic, makikita nyo na nakaka-access siya dun sa website. Okay? O dun sa home. So, yan yung isang example ng route middleware o alias middleware. Dati kasi route middleware ang tawag nung sa mga previous version ni Laravel. Ngayon, testing naman natin yung global middleware. So, paano ba natin yung gagawin? So, una, gawa tayo ng isa pang route na profile in which hindi ko na siya gagawa ng controller for the sake of this tutorial. Ang gagawin lang natin ay di-display tayo ng information dito ni user o i-die dump lang natin siya. So, okay. Out user. Pag pumunta tayo sa profile, yan, makikita nyo na di-display niya kung sino yung naka-login o yung authenticated na user. So, ang gagawin natin, kung gusto nating, ang isang example na pwede nating gamitan ng global middleware, gusto nating ma-store ma-store yung mga galaw ni user o yung mga logging requests na nangyayari sa application. Kunyari, itong si user na to, itong account na to, pumunta siya sa home, then pumunta siya sa profile, yung mga ganong log, okay? Ganong data. So, ang pwede natin gawin is gumawa tayo ulit ng middleware. So, PHP artisan make middleware, log middleware. O HTTP log middleware. Yan. So, navigate lang tayo doon. Control E ulit. HTTP log middleware. Enter. Then, dun sa handle, pwede tayong mag-Control R, Control E, tapos at handle. Yan. Dito, mag-i-insert tayo sa log. Okay. Logger. O, pwede tayong mag-log info. Ayan. Request. Yan. At ilalagay din natin dito yung kung sinong user. Yung ID niya na lang. Okay? User ID. So for the sake of this tutorial, ang gagawin ko lang is sa log. Pero kayo pwede nyo ilagay sa table. Okay? So i-apply na natin tong i-register na natin tong middleware natin. So kung kanina napansin nyo na dito tayo naglagay sa middleware bubulol ako. Basta dito sa array na to, pag gusto naman natin mag-apply ng global middleware, dito tayo sa taas, itong middleware na to. Okay? So dito natin ilalagay yung same process pa rin ang ginawa natin dun sa middleware na route na ni-register natin doon. Dito isusupply lang din natin yung namespace niya. Okay? So, ang pangalan nun is HTTP log middleware class. Ayan.
So, punta tayo dito sa storage and then up. Hindi. Storage and then logs, Laravel logs. So, delete lang natin tong mga nakalagay dito and then hit refresh. So, since ayaw niyang lumabas, ganito gawin natin. Request user null. Feeling ko hindi nakalagin sa user. So, hindi nga nakalagin. So, tanggalin muna natin. HTTP log middleware. Diyan, nakalagin naman pala eh. Feeling ko dahil talaga dun sa ito, wala tayong in-apply na middleware na auth. So, middleware auth. Dahil nauuna kasi, ang nangyayari kasi niya, nauuna yung global middleware before yung route. Kaya ganun, hindi niya ma-access, no? So, hindi na lang yung hindi na lang yun yung ilalagay natin. So, iba na lang. Ito na lang. Yan. Yan na lang. Okay, so delete natin to. And then, punta tayo din sa web. Remove natin to. Dahil global siya, so kahit anong request, na-apply yung middleware na yon. So, kapag pumunta tayo dun sa file, yung log natin, makikita natin, ayan, merong request na ganito. Okay? So, refresh lang ulit natin. Home. Ayan, nagpunta sa home. And then, profile. Sorry. Profile. Ayan. Okay? Ayan, kung makikita nyo yung error na yung kanina, dito sa mismong pag-hit niya dito sa route na to, ayan, na-display niya yung user dahil kasi nauuna yung global middleware bago niya i-execute yung route middleware. Okay? Kaya pag-execute ng pag-check nung dun sa global middleware, null siya. So, hindi niya ma-identify kung sino yun. Okay? O null yung value. Okay? So, kung makikita natin dito, ayan, profile. So, yun yung example nung global middleware. Ngayon, ang gawin naman natin is yung group middleware. So, sa group middleware, ang gagawin lang natin is group, tapos middleware, and then mag-a-apply tayo dito ng middleware, auth, and then above age. So, ang gagawin natin is pwede siyang makapasok dito sa route na to, sa sample na to, kapag una, authenticated siya at above age siya. Pero, before yun, gaya nga ng sabi ko kanina, di ba, nauuna yung global middleware eh. So, automatic, di ba, magkakaroon ng error kapag meron tayong auth user doon. Kaya tinanggal ko muna para din dito sa global sa group middleware na to. Ang mangyayari, sample route. Yan. Ang mangyayari is i-check niya muna, i-execute niya muna to, check niya kung authenticated si user, and then, sunod naman nun is kung above 18 siya. So, refresh lang natin to. Punta tayo sa sample route. Ayan. So, nakapasok siya. You are in sample route. So, palitan naman natin to. Ayan. Gawin natin 2015. Ay, sorry. 2015 and then save natin. Refresh. So, 404. Dahil authenticated siya, pero pagdating dito sa above age, hindi niya ma-meet yung condition na dapat above 18. Okay, so sana nagustuhan niyo tong tutorial na to, at kung nagustuhan niyo, sana i-hit niyo yung like and share niyo na rin sa mga kaibigan niyo, at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, at marami pa tayong i-release na tutorial, at huwag niyo rin kalimutan na marami pang klase ng middleware na pwedeng paggamitan, at pwede nyo yan basahin o explore dito mismo sa Laravel documentation. So, yun lang. Salamat sa panonood.